mga magkokolehiyo ang nangangarap na makapasok sa Universidad ng Pilipinas. Pero kahit subsidized ng gobyerno ang matrikula ng mga iskolar ng bayan, marami pa rin ang hindi kayang bayaran ang mataas ng tuition sa premyadong State University ng bansa. May news to go si Joseph Moro. Walang pagsidla ng tuwa si Cherry Holgado nang matanggap ang acceptance letter niya galing sa University of the Philippines. Abot kamay na niya ang matagal ng pangarap na makapag-aral sa UP. Nagbunga na rin ang pagiging honor student niya noong high school. Yung future ko, nakikita ko na malinaw na sana nandito na talaga, na ito na yung chance ko para matupad yung mga pangarap ko. Dahil yung UP talaga, ano ko talaga yan eh. Dream school ko talaga na. Kasi sabi nila, pag nagtapos ka ng UP, hindi ka mahirapan magtrabaho. Akala niya wala nang hadlang sa kanyang pangarap, pero nung pre-enrollment, dumating ang katotohanan. Para sa kanyang kurso sana ng sociology na may 18 units sa darating na semestre, kailangan niya ng lampas 20,000 na pambayad ng tuition. Nakapasok naman siya sa socialized tuition program ng UP, kaya naging 7,628 pesos and 50 centavos na lamang ang kanyang babayaran sana. Pero hindi pa rin daw kaya. Bagaman solong anak, walang trabaho ang kanyang mga magulang. Pinapapili raw siya ng kanyang ina. Sabi niya, paano na to anak, makakapag-aral ka pa ba? Dahil yung 7,000, hindi natin alam kung saan tayo kukuha niyan eh. Lalo na wala tayong kamag-anak dito sa ano. Tapos malalayo pa nila, paano tayo kukuha ng 7,000 na yan? Either mamili ka, mag-aaral ka pa o ano, doon ka na lang titira sa tiyahin mo, tas magpa-public university ka na lang. Tapos syempre yung pagpipilian niya, wala akong gusto doon dahil gusto ko talagang UP akong magtapos. Ang sitwasyon ni Cherry ang umuusbong na realidad daw ngayon ayon sa party list group na kabataan. Kahit sa isang state university na tulad ng UP na may subsidiya ng pamahalaan kung tutuusin, makapasa ka man, hindi pa rin siguradong doon ka makakapag-aral. Sa isang eksklusibong dokumento na nakuha ng grupo sa mismong Office of the University Register, lumalabas na aabot sa 1/4 o 25% naman nakapasa sa UP College Admission Test o UPCAT para sa UP Diliman noong 2010, hindi sa UP tumuloy. May lampas 300 pang nag-confirm na papasok sa UP pero sa kalaunan ay hindi na rin nakapag-aral doon. Mga maaaring katulad ni Cherry na kung may pera ay sa UP sana makakapag-aral. Paano kung umaasa yung bata dahil scholar ng bayan siya, akala niya may libreng edukasyon sa UP, wala na palang option kundi magtrabaho na lamang. Sayang naman, di ba, yung oportunidad na ito. Sa enrollment data pa rin nakita ng tanungin yung mga hindi tumuloy sa UP na ilan sa dahilan ay nabigyan sila ng scholarship sa ibang universidad. 41 ang nabigyan ng scholarship sa Ateneo de Manila University, 9 sa De La Salle University, 1 sa University of Santo Tomas. Dapat i-review ng UP yung kanyang scholarship program. Hindi lang sa UP. Kailangan i-review ng buong bansa, ng pamahalaan, yung ating scholarship fund. Alam nyo, ang scholarship fund ng CHED, it's 5,000 pesos a sem. Ang scholarship fund namin sa Congress, 10,000 pesos per student a year. Paano ka naman mag-survive bilang estudyante? Pag nagpatuloy ang trend na ito, ang UP, hindi na lang siya magiging pamantasan ng mga mahihirap na matalino, pamantasan na lang ito ng mga mayayaman na matalino. Si Cherry, aandap-andap man, hindi pa raw niya isinusuko ang pangarap. Pinaghirapan ko to eh. Parang mula elementary hanggang high school, lagi akong nasa top. Pinaghihirapan ko yung para pinaghandaan ko yung future na to. Nandito na eh. Bakit pakakawalan ko pa? Ba't kailangan, nakapasa na nga ako, ba't di pa ako dito mag-aaral? Kaya lang, may bagay na pumipigil sa amin dahil nga dun sa pagdating sa pera. Wala na sanang problema kung may pambayad lang. Joseph Morong, GMA News.